Good evening, Shepherd's Heart. Let us all worship our God this evening, and as we sing this song, may we all be reminded that without the Lord, we are nothing, but because of Him, we have everything. Things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Thank you, Lord. Let us continue to worship the Lord this evening, and as we sing this song, may we continuously have this desire to surrender everything to the Lord and let Him make our way. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life.
Sa pong magandang gabi mga minamahal ko sa Shepherd's Heart. Babasahin ko po sa inyo ang Kawikaan 21, verse 5. Ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na pagaway walang kahinatnan. Ibig sabihin ng dalos-dalos ay in a hurry or rush. At mga ngaral, balikan natin yung Ecclesiastes natin, chapter 5, verse 1 lamang po. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabutit masama. Ang ating paksa po rito ngayon ay napaka-evident na nakikita natin sa Book of Proverbs. At ito nga po yung inahari. We always worry, we always in a hurry. May kasabihan nga, ang dulo nun, worry, paglibing. Napakahalaga po na tayo ay nasa fellowship. Ito po yung tinatalakay sa pagpasok natin sa banal na tahanan ng Panginoon o gamitin na natin yung templo in the Old Testament times na ginamit bilang place ng gathering. Pagka temple, libo ho ang umaatin dyan o hundreds, pero pagka synagogue ay mga 10, sobra sa 10, ayun kaya tinatawag na synagogue. Basta ang mahalaga po rito, gathering, merong place of gathering. Para makita nyo po yung ating topic, babanggitin ko lang po sa inyo yung kahalagahan ng templo ng Diyos para turuan tayong mag-contemplate, para tayo pigilan sa pagiging padalos-dalos. Nakakatulong po yung fellowship doon. Yun lang po yung ating pinaka-thesis sa gabing ito. The church life will help us dito sa vanity of the world, na part ng vanity na i-discuss ko in detail sa inyo yung pag-aapura sa buhay, pagmamadali sa buhay, o yung parang nag-aalala sa buhay, para tayo may hinahabol sa buhay. Ang church po ay makakatulong o ang fellowship para tayo mag-slow down. Yun lang po yung para mag-slow down. Ngayon, ang house of God po sa Bible ay 50 times na binanggit yung house of God. Yung household of faith, 50 times yan. 46 times, napakadami yung house of God na binanggit sa Old Testament. Imagine mo sa Old Testament, kaya nga Ecclesiastes, para dito ipangaral yung mga pangangaral ni Solomon, ay marami pong people na ginather at yung 50 times na binanggit dito. Sa Old Testament ay 46 times, New Testament 4 times lamang po. House of God o gathering place o primary na ginagamit natin yung temple sa Old Testament. O sa panahon natin ay itong church natin, gamitin na natin yan. Sa panahon ng Biblia, pag less po sa 20 ay nagagather sila sa tabernacle. Yan po yan. At sa panahon ni Solomon, napakahalaga po ng gathering place. Siya po yung nagpatayo nito. Talagang gumamit siya ng 183,000 ng mga kalalakihan. At talagang pumutol siya ng maraming olive wood, ng pine wood, at ng mga limestone. Tinibag nila sa korte na gusto ng Panginoon. 7 years ginawa ang templo para yung lugar na ito ay magkaroon ng lugar for us na magkaroon ng contemplation. Kaya ako binanggit yung Ecclesiastes chapter 5, sabi rito, mag-ingat kayo sa pagpasok sa templo. Literally speaking, sa panahon ng Biblia, talagang mag-iingat po talaga sapagkat meron pong lakad doon na sinulat ko nga rito na parang 12 inches, merong ganong sukat, tapos merong 35 inches. Hindi siya katulad ng mahagdanan natin ngayon na talaga kung 12 inches, 12 inches, 12 inches. Dito may 35 inches, may 12 inches. Tapos yung mga hukay na yun, malalalim yun, pwede kang ma-aksidente. Kaya nga ginamit dito, yung salitang mag-ingat kayo sa pagpasok sa templo, literally speaking. At meron din pong spiritual meaning yun na kailangan nating mag-contemplate, mag-slow down. Mamaya, para lalong maging malinaw ay pag-uusapan natin ito. Yan po ang significance ng merong gathering place para magkaroon tayo ng tinatawag na contemplation sa buhay na ito, sa vanity of life.
sa buhay na tinutukso tayo, kung ano bang magiging tatahakin natin sa buhay, sa buhay na inaapura tayo, sa buhay na minamadali tayo ng buhay na ito. Sa susunod na video, tutuloy po natin ito, mga minamahal. Sa Israel po, may tinatawag tayo dito na gates simula gate hanggang doon sa templo, sa house, temple ni God, ay meron pong tinatawag na interrupting paces, o ini-interrupt yung paces, yung mga hakbang, para yung mga tao mag-slow down talaga. Mag-slow down para i-consider niya yung kanyang sarili, to examine niya ang kanyang sarili, at mag-contemplate siya. Talagang pinoforce ang isang worshipper to think about God and to think about life. Yun po yung nakadesign. Talagang sinadya rin ng Diyos yun. Siyempre, ang Diyos ang may gusto nun. Na nangangahulugan, dito pa lang sa ating pinag-aaralan, napakarami po kasi natin dapat talakayin doon sa nakaraang Ecclesiastes, na nakaukit din naman sa Proverbs. Sabi nga sa Ecclesiastes 5, slow down when you go to the temple. Mag-ingat po tayo sa pagpasok sa templo. Na may spiritual meaning that sa panahon natin ngayon, babawan natin yung ating pag-uusap, we live in a busy and rushing time. Ang paces ng buhay natin ay sobrang bilis. Ang bilis po ng panahon, yung paces, ang bilis. Napakatulin. Kaya before coming to the house of God, yung vanity ng pag-aapura sa buhay, pagmamadali sa buhay, ay magkakaroon tayo ng examination. Kaya nga dapat sa examination, hindi tayo padalos-dalos sa buhay. Whenever we approach the throne of God, inside the temple, merong ark doon, ay meron tayong contemplation. Kaya naglagay sila ng interruption doon sa pacing ng kanilang paghakbang. Akalain nyo yung mga ganon ay sinasadya ng Panginoon para ang tao ay magkaroon ng tinatawag na pagninilay-nilay, pagbubulay-bulay sa buhay na ito na minsan kusa na dumarating sa araw-araw na hindi mo namamalayan, nagmamadali ang tao, nag-aapura ang tao, at parang may gustong gawin ang tao. Kasi po, ang place of worship, merong confessing, doon natin bibiging ating mga kasalanan. Meron ding joy, doon tayo magpapakita ng yung celebration of our salvation. May sorrow, doon tayo nagpe-pray sa loob ng templo. Kaya dapat sa paglapit sa templo ng Diyos, meron tayong tinatawag na high reverence toward our God. He is our sovereign King. At gusto ng mga pare at yung designer ng templong ito, lalo-lalo na ng Diyos, na makita natin yung Diyos na ganito, that He is our sovereign King, the majestic King, the Master, the Lord. Kaya slow yung paces, yung mga paghakbang sa mga templo. Dahan-dahan. Sa ibang religion, parang may practice silang na ganito, di ba? Na pagka pumunta sa altar, dahan-dahan. At may relevance yun, maganda rin yun. Because this is the house of God, at tinuturuan tayo maging mindful sa ating King. Ang problema po natin sa panahon natin ngayon, meron po ang mga tao na low view of the authority. Low view of the authority. Naaapura tayo. Mga walang respect sa otoridad. Kahit ngayon sa lipunan natin, walang respect sa fellowship. Di ba? O sa mga walang respect sa gamitin na natin. Yung walang respect minsan sa kahalagahan ng pagtitipon. Bakit ako napunta doon? Sapagkat may low regard nga sila sa authority. Nung panahon ng Biblia, it is inconceivable, it is unthinkable sa mga unang mananampalataya natin na pabayaan ang pagtitipon. In a while, didiscuss ko sa inyo, na may reverence kasi sila sa Holy God, sa Awesome God, sa Majestic God. He deserved our utmost respect. Kaya nga, andito na tayo, we must consider our step, a contemplation of walk. Sa loob ng fellowship, sa loob ng church, tinuturuan tayong maghinay-hinay sa buhay, magdahan-dahan sa buhay. Yan po yan. Kaya nga, nakalagay din dito, guard your step. Sa Ecclesiastes chapter 5, gusto ng Panginoon na maging consistent tayo sa buhay at wala yung duplicity. Pastor, ano yung duplicity?
Kasi pag hindi ka nagko-contemplate, yung bibig mo na ginagamit mo sa pagpupuri, minsan yung bibig mo, yung ginagamit mo rin sa pagmumura. Yung bibig mo na ginagamit sa pagluwalhati, yung bibig mo na ginagamit din sa pagsigaw. Duplicity ang tawag doon. Kaya pagka tayo nasa house ni Lord, nag-iingat na tayo, nagkakaroon tayo ng serious examination. Kaya napakahalaga ng fellowship. Nagkakaroon tayo ng serious contemplation. Kaya hindi dapat talaga pabayaan ang pagtitipon ng church fellowship. Ang buhay natin, very serious, di ba, sa church? Ang gusto ng Panginoon, habang nagko-contemplate tayo, from yung Monday natin to Saturday, ay serious din tayo sa buhay. Kaya, church fellowship will help us. Help us to see the inconsistency of life. Kaya napakahalaga ng pagtitipon na huwag natin pabayaan. Sana huwag kayo nalilito. Tuloy natin ito sa susunod na video, mga minamahal. Inside the fellowship, it is better to listen mayroon tayong listening much and saying little. Ganun naman talaga sa worship eh. Sa loob ng church, the Lord is the one talking to us. The Lord is the one giving us the instructions of life. Yan the Proverbs. Giving us the ways of life. Giving us the Word of God. Kaya we must listening much, rather than saying little. Yan. Pag natutuhan niyo po yan sa church, ay talagang mawawala ng hypocrisy, duplicity ang ating buhay. Tuloy-tuloy. Bakit ko sinasabi yun? Because God is God and we are not. Kaya mag-ingat ka sa papasok sa templo, huwag padalos-dalos. It is the statement of the sovereignty of God. That God is supreme, that God is above. Ang Diyos ay Diyos at tayo hindi. And listen what God says at dito mapapatuto tayo sa buhay. Kaya napakahalaga na nakikinig sa Diyos, naroon tayo sa simbahan, para yung padalos-dalos na buhay, gusto ng Panginoon is slowly, steadily, surely na buhay. Ito na naman si Pastor, binanggit ko na naman yan. Slowly, steadily, surely. Yun po, ang tawag lang naman po rito ay slow down. Marami po kasing tao na dito under the sun, SUN, they are overcommitted. They extend their lives under the sun. Yung wala na sa Diyos, hindi na minsan kalooban ng Diyos, dahil tangible sa mga bagay na ito, touchable ang mga bagay na ito, at may temporary relief na binibigay sa buhay ng tao ito, at merong status symbol, gamitin na natin for our dreams na binibigay ito. Sometimes we are overly committed to it and overextending our life to it. But the fellowship inside the church will help us to contemplate na maghinay-hinay sa buhay. Napakarami pong meaning ng fellowship. Ito lang po yung dinidiscuss ko ayon sa konteksto natin pinag-uusapan. Kaya tayo nag-i-slow down para hindi tayo i-rush sa buhay sa mga tinatawag na under the sun principle na ito na minamadali tayo. Di ba? Sa first world country, nakita mo yung mga lakad, ang bibilis na ng mga tao. Pumunta lang kayo sa Manila, sa Makati siguro, ang bibilis na ng lakad ng mga tao. Parang laging may hinahabol. Nasa atin ang kompletong gadget, nasa atin ang mga iPhones, nasa atin ang lahat ng communications. Pero ang tao nag-aapura pa rin, parang laging may hinahabol. Nalalabag natin yung be still and know that I am God. Many people are afraid of saying no to the world, saying no to the temptation of the world. They cannot say no to the temptation of the world. Di ba? If we run in our lives, if we move so swiftly, sabi nga so fast, kumikilos tayo na laging mabilis, baka wala na ang banal na spirito sa atin. Run a life that's so fast, malamang ang banal na spirito ay hindi na talagang naroon. Alam nyo, tinatawag tayo ng buhay. Gusto nyo ba na wala ang banal na spirito? Wala ang pangunguna ng Diyos sa slowly, steadily, and surely. May pag-aaral nga ngayon, ang multitasking ay not really beneficial for our brain, for a very quality na mga fruits nito. Hindi nabibigay ng buong buo ayon sa mga pag-aaral. Kaya dapat ay one at a time. Very biblical. One day at a time. One moment at a time.
Huwag tayong nag-aapura. Minsan na-stress out natin ang maraming bagay, maraming tao, maging ang inyong mga sarili. Just remember your load and your limit. Meron tayong ganyan, load and limit. Kaya kailangan tayong nagre-rest sa Panginoon. Nagko-contemplate sa Panginoon. Nagre-recharge sa Panginoon. Ang tawag po dyan ay breathing room in your life. The church is the breathing room of your life. Yung fellowship, breathing room of your life. Yung time na nandun ka sa temple with the believers, listening to the Word of God, ay nagkakaroon lang ka ng breathing time. Para itigil mo yung speeding up. Yan. A fast pacing of life. Yan ang buhay ngayon na nagda-damage sa mga tao. Lagi kong sinasabi, hindi naman quality yung mga ganitong magiging bunga na ito. Hindi quality, naapuran mo, walang quality sa ganon. Damaging yun, if you really hurry, you are really worried, as I said, you will be buried. Damaging ito yung ganitong mga bagay sa buhay. It increases our stress, sabi nga ng mga pag-aaral. Nawawala na yung self-care sa sarili mo. No margin, sabi nga ng ibang author. It creates stress. Sapagkat nauubos mo yung personal reserve mo. Yung reserve mo, yung tangke mo, nagiging empty ka. Kaya napakahalaga na pumapasok ka sa fellowship, nagre-recharge ka, nagbabakasyon ka, nagre-research ka. Kausap ko minsan si Elder Bong dito, sabi nga, pinag-uusapan namin yung recharging, napakahalaga sa tao yan. Pag work ka lang ng work, darating yung time na mag-overheat, parang sasakyan yan, no margin, pacing increases of stress, mahirap po yan. Mawawala yung personal reserves mo. Kaya kailangan po natin na talagang maghinay-hinay para mag-decrease na yung ating mga stress. Tuloy po natin ito sa susunod na video, mga minamahal. Yung masyado mabilis, sometimes we cannot enjoy the journey of life. Hindi natin may enjoy ang journey ng life. Sa totoo lang, halimbawa gusto ko magbakasyon. Kung ako lang ang tatanungin, kasi mga anak ko gusto aeroplano para mabilis ay kapuntahan. Ako kung tatanungin ninyo, kahit mabagal, gusto ko yung, kung hindi bus, yung sasakyan, bus o barko. Kasi while on the journey, na-enjoy ko na yung paligid. Katulad nung nasa Taiwan kami, na-enjoy ko na from Taipei to Taichung. Kahit mahaba-haba yan, nakita ko lahat, nare-recall ko pa yung magagandang view. Ini-enjoy ko. Imagine mo kung aeroplano, halimbawa, yung, di ba, fast-moving aeroplano, karating ka ng mabilis. Ang problema lang doon, puro smoke lang makikita mo ron. Sa ilalim, puro ulap. Hindi mo ma-enjoy yung trip kahit mabilis. Nakuha niyo ibig ko sabihin. Yun ang larawan na ipinapakita ng Diyos sa ating mga buhay. Kung titingnan ko nga, kung meron kayong Biblia sa Job, chapter 9, verse 25, tingnan nga natin. Dito sa Biblia, makakatulong ito sa ating mga buhay. Job 19:25. Ito sabi niya, medyo mabagal, nakadikit yung ating... Ang aking mga araw ay mabilis, lumilipas. Walang mabuting nangyayari, kaya't nagmamadaling tumakas. Bible na po ang nagsabi nito. Job 9:25, ang aking mga araw ay mabilis, lumilipas, walang mabuting nangyayari, kaya't nagmamadaling tumatakas. Parang meaningless pagka may ganitong tayong mga movement sa buhay. Kaya sabi sa Proverbs 21 verse 5, yung padalos-dalos, nagiging less productive tuloy tayo. Multitasking is a myth. Tandaan niyo po yan. Kahit parang sinasabi niyo, mabilis na ginagawa. Yung stress factor, hindi lang sa'yo, kundi nakapaligid sa'yo. It doesn't work. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, pag-aralan niyo, i-google ninyo, pag-aralan ninyo kung talaga nakakatulong yung multitasking. In this crazy world, pagka ginamit mo pa yan sa buhay mo na marami kang gustong gawin, it less productive. Walang quality doon. Kaya nawawala yung matamis na bunga ng labor. Ang Diyos na po ang nagsabi niyan. Gusto ng Panginoon na ma-replenish mo yung mga reserves mo. Ma-replenish mo yung reserves mo. Nakukuha yon sa pag-contemplate mo, time mo spending with the Lord, time mo sa quietness, time mo to
spend God with God lots and lots of time. Parang ating Lord Jesus Christ, marami siyang panahon na kahit busy siya sa kanyang ministry, He always see to it that every morning, meron siyang spending time with His Father. At lumaki siya na talagang hindi niya pinabayaan ang pagtitipon. Totoo po yun. Hindi niya pinabayaan ang mga galawang kasama niya, kanyang mga alagad. Diba? It gives us na mag-give up even in our love. It dries our warmness of the heart pag tayo nag-aapura. Nawawalan nga ng quality. Nag-aapura tayo. Kahit nga nananalangin kayo, halimbawa sa Diyos, halimbawa 30 minutes, 30 seconds, Mami, Lord, Panginoon, bibigyan mo ako ng ganito, nag-aapura ka, blah, blah, blah. Salamat po. Di ba parang nag-aapura, hihingalin. Di ba, minsan ganyan ang buhay ng spiritual life na gusto natin. Empty po yan pag mawawalan ka ng time sa warmness ng heart mo sa bagay na ginagayak ng Diyos. You will never hear God pag nag-aapura ka. Kailangan meron kang quietness. Di ba? Psalm 46:10, be still and know that I am God. Yan. Di ba? Pagka nag-aapura ka, ang heart natin ay nasa panic mode. Kaya ka nagpapanik. Ay we worry. Kaya ang gusto ng Panginoon, we need to slow down. Di ba? Alam mo, ang tao, pagka they rush, nag-aapura, nagpapanik yan. At hindi yun kalooban ng Panginoon. Kaya ang solusyon dito na ipinapakita na very connected, kaya nga ho inimbento ng Panginoon, gamitin na natin ang temple worship, ang church, ang gathering place, for us to contemplate, for us to see the meaning of life. Marami pong tao ngayon nag-aapura, pero bandang dulo, tingnan nyo rin naman, ganun din naman. Ang gusto ng Panginoon talaga sa pacing ng life ay we really see to it that the calmness, the security, the sovereignty of God, the hands of God in every plans, every day, naka-ordina na po yan eh. Ordinado na po ng Diyos ang time under the sun. Kaya tayo po ay wag po tayong padadaya dun sa gusto ni Satanas that we are always in a hurry, that we are always in a panic mode, that we are always in a stress mode. Ang gusto ng Panginoon, ang mode natin ay calmness, peaceful mode because of our Lord Jesus Christ. Amen po ba doon? Sa Biyernes ko na po itutuloy yung kahalagahan pa yun, ng mga ilang detail patungkol dito. Part 1 lang po ito na pinag-uusapan natin sa danger ng taong padalos-dalos. Amen po ba doon? Sana may natututuhan tayo. Gamitin natin ang mga pagtitipon, ang time together with the Lord to really see to it yung ating mga shortcoming at mga flaws natin. Magandang gabi po, aking mga minamahal na kapatiran.